So ito pong video na to ay para po sa mga gustong mag-DIY, magpalit ng APC, magpalit ng automatic pump control kung kayo po ay nasiraan nito. So, let's go! Dito sa video na to, ituturo po natin kung paano magpalit niyan. At ito po yung mga ating kailangan. Screwdriver, maliit na flat screw, Teflon tape. Ayan, Teflon tape. Buksan na natin yan. So, yan yung tsura niya sa loob. Ayan. Buksan natin yan. So, yan. APC or automatic pump control. So, 10 amp. Max 1.1 kilowatt. Ayan. Ayan. Max 1 NPA or 10 bars. 10 bars. Tanggalin natin yung screw. So, yan. Yan. Oh, so, yan yung loob niya. So, mamaya papakita ko yung diagram. Yan yung loob niya. So, eto, tatanggalin niya rin ito. Tatanggalin niya rin ito. So, yan. Ayan. Dito, mapapansin ninyo, meron siyang 6 na terminal. Tig-tatlo, ano? Tig-tatlong terminal. At sa gilid niya, nandito naman ay merong mga numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Dito. Ayan. Ito sa may likod ng takip niya. Ito po yung takip. Meron po kayong makikita dyan na sa likod yung kanyang diagram. So, dito sa diagram, makikita nyo yung kanyang number. Ayan, may 1, 2, 3, saka 4, 5, 6. So, sa 1, 2, 3, yung motor, no? So, yung V at saka yung U ay para sa motor po yan. At yung number 3 ay yung po ang sa ground, no? Ulitin ko, yung 1 at saka 2 para po yung sa motor and yung number 3 ay para po sa ground. Okay? Tapos dito naman, sa 4, 5, 6, ito 4, 5, 6, yung line na 4 ay para sa ground at yung 5 and 6 para sa neutral at saka line. So, dito naman po tayo sa kabila. So, kung makikita nyo, yan. Yung number 6, yan po ang line 1, 5 neutral, at yung 4, yung po yan ang ground. So, nagdun sa baba. Dito naman po sa 1, 2, 3, nandyan po nakakonect ang motor. Ito naman yung wire ng kanyang motor, no? So, makikita nyo rito, ito po ang yung green, yellow, yan po ang ground. Itong dalawa, wala naman siyang polarity, no? So, kahit magpalit yan, dalawang yan, okay lang. So, yan po ay para sa motor. Alin po yung sa motor? Ito pong 1 and 2. So, dyan nakakonect yung itong dalawa. So, dyan nakakonect yung dalawa. So, yan. Nakakabit na siya. So, ganyan. So, eto, tulad na sabi ko kanina, tingnan nyo ulit yung takip niya. Yung takip para hindi kayo malito. Yung 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3, motor, no? So, pag sinabing motor, ito yung motor. So, ito kukunin nyo. So, yan. Pag 1, 2, 3, tingnan nyo yung dito sa baba. Ang 1, 2, 3, no? So, ipapasok natin ito. Tanggalin natin ito. So, yan. Etong ground,
hindi nyo na yan ikabit, okay lang din siya. Itong ground, puputulin ko na lang siya. So, ito. Pinutol ko siya. Ayan. So, yan. So, pag pinutol ko yan, so, ganyan lang yan siya. So, itong dalawa lang ang ikakabit ko sa number 1 at saka sa number 2. So, yan. Kabit ko na siya. Nandun siya sa may 1 and 2. Ayan. Nakabit ko na yung sa motor. No, ito yung sa motor. So, ito yung ground niya. Ayan. Hindi na niya kailangan. So, dito yung linya ng kuryente. So, yan. Number 5 at saka number 6. Diyan niya ipapasok. Yan. So, yan po. Ito yung sa line. Papunta sa kuryente. At ito naman yung sa motor. No. Ayan. Ganyan lang po yan. Tapos, isiguraduhin nyo lang po na walang mga lumalabas na wire. No. Hindi siya lumalagpas-lagpas na wire. Tulad nito. Ayan. Ayan. Sisiguraduhin nyo lang po. Hindi po yung wire magkadikit. Walang lumalabas na wire dyan. So, dapat walang lumalabas na wire. Para hindi po kayo masunugan. So, yan guys. Ganyan lang po kadali magpalit ng APC or yung automatic pump control. Nawa, nakatulong itong video po na ito sa inyo sa pag-nenegosyo ng water station. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Bye-bye!